Itong insidente na ito ay naganap during my college days. Mga karanasan mula sa isang bayan dito sa probinsya ng Quezon. Taong 2003, naging membro ako ng isang non-academic organization sa school namin. Isa sa mga programs nito ay ang pagkakaroon ng practicum activity every summer sa isang remote area na tumatagal ng isang buwan. Since sobrang aktibo at pabibo ako that time, sumali ako sa practicum event namin na iyon. Adventure kasi ang nasa isip ko. After magpaalam sa mga magulang ko at papirmahan ng waiver, ay gumayak na ako ng dadalhin ko ng mga gamit na good for 2 weeks. Oo, 2 weeks. Yun lang ang duration na pumayag ang mga magulang ko. Kinabukasan, alas 5 ng umaga ang naging call time namin. Mamimili pa kasi kami ng mga supplies at nang makumpleto na namin ang mga kailangan namin na items, ay pumunta na kami sa sakayan. Alas 10 ng umaga pa ang biyahe ng jeep papunta sa barangay na pagdadausan namin ng practicum. 2 lang ang biyahe ng jeep sa lugar na iyon. Yung pauwi doon ay 10 AM at yung paluwas naman papuntang bayan ay 3 PM. Meron naman ibang means of transportation doon at iyon ay sasakay ng bangka. Mas mabilis ang biyahe, 45 minutes lang. Kaso summer nga nung time na yon kaya low tide at walang biyahe ang mga lancha. Eksaktong 10 AM ay nagsimula na kaming magbiyahe. Punuan ng jeep. Lahat ng mga goods gaya ng bigas, soft drinks, gasolina ay nandoon sa loob kasama ng ilang pasahero na naunang dumating sa amin. Kami naman ay sa taas na umupo. May top load naman kaya umupo na kami sa pinakakomportableng pwesto. Inabot kami ng 3 oras sa biyahe. Pagkalabas namin sa National Highway ay rough road na ang daan. Hindi naman namin alintana ang init ng araw at pagod sa buong biyahe kasi nawiwili kami sa mga tanawin na nadadaanan namin. Atrasado tanghali na nang dumating kami sa barangay na iyon. Sinalubong kami ng punong barangay nila at pinakain ng tanghalian. Pagkatapos ay dinala na kami sa elementary school nila dahil yun ang magsisilbing tahanan namin habang nandoon kami. After magpahinga at maisaayos ang mga pinamili at gamit namin, ay nag-meeting kami sandali ng mga magiging program namin for the first week. Tapos, nag-decide na kami na mamasyal. Ilang metro lang kasi mula dun sa tinutuluyan namin ay may dagat. So, naglakad-lakad na nga kami papunta doon at sobra akong na-amaze kasi napakaganda ng lugar na iyon. Malinis ang tubig dagat at pinong-pino ang puting buhangin. Paraiso at sobrang nakaka-relax dito sa loob-loob ko. Sina Kuya Noli at Kuya Daniel ang mga alumni ng org namin na nagsisilbing leaders sa amin. Bali 15 members kami na present nung time na yon. Tinawag nila kami sa isang cottage na naroroon. Binigyan nila kami ng ilang paalala. Mahigpit ang naging bili nila sa amin ng ilang do's and don'ts. Mga dayo nga naman kasi kami at kahit pa sabihin na maganda ang pakay namin sa lugar na iyon, ay kinakailangan pa din namin na mag-ingat. Matapos ang ilang briefing at paghahayahay ay napagpasya na namin ang umuwi. First night, maayos ang naging tulog ko. Siguro dahil sa pagod. Sa iisang kwarto lang kami natulog na lahat ng members. Inukupan na namin ang pinakamalaking classroom para kasya na kaming lahat. Hiwalay ng pwesto ang lalaki at babae, tigkabilang side at nilagyan na lang ng kurtina yung gitna para may privacy ang bawat isa. May CR na rin doon sa loob ng kwarto at nakapwesto yon sa bandang paahan namin. Maaga kaming bumangon dahil isa ako sa nakatoka na magluto ng almusal. After makapagluto at makapaghanda ng pagkain sa mesa, ay tinawag na namin ang ilang members para kumain na.
Nagsimula na kasi sila ng unang activity namin for that day, which is gardening. Habang kumakain, nagtanong si Kuya Noli kung sino daw ba yung pabalik-balik sa CR kaninang madaling araw. Lahat kami nagkatinginan. Nag-aantay sa kung sino ang sasagot. Nagsalita ulit si Kuya Noli. Kung nag-LBM daw, ay may gamot daw silang dala. Kaya wag nang mahiyang magsabi. Still, wala pa ding nag-claim kung sino. Tinanong na namin kung bakit. Sinabi naman ni Kuya na nagigising siya sa tuwing may papasok sa CR. Pero dahil mas nalalamon siya ng antok, ay hindi na daw niya nagawang abalahin pa ang sarili na kausapin o tignan ito. Di naman daw yun panaginip kasi kahit nakatalukbong daw siya ng kumot ay naaaninag niya na may tao talaga na pumapasok doon. Hindi nga lang daw niya maaninaw kung sino. Pati pagbukas ng gripo ay malinaw niyang narinig. Natapos na kaming kumain pero wala pa din nagsabi sa kung sino iyon hanggang sa nagpatuloy na kami sa mga activities namin. Nang mga sumunod na gabi ay wala namang kakaiba. Normal ang lahat. Pero akala lang pala namin yon. Sina Kuya Noli, Bebang at Winwin ay alam namin na may mga third eye at sobrang sensitibo nila. Alam ko na nakakakita sila pero hindi sila nagkukwento sa amin noong mga unang pagstay namin kasi naisip nila na magiging mahirap lang ang bawat galaw namin doon. Hanggang sa isang pagkakataon na bigla na lang akong nagising ng madaling araw. Hindi naman ako naiihi pero sobrang naiinitan ako kaya ang ginawa ko ay umupo ako. Patay naman yung ilaw sa buong kwarto kaya hindi ko alam kung bakit bigla ay naging malinsangan ang pakiramdam ko. Dahil dito ay nawala ang antok ko. Sa tapat ng pwesto ko, andoon yung mesa ng teacher. Ang creepy lang nung area na yun sa tuwing napapatingin ako bigla. Mapaumaga man o gabi. Sa gawing kaliwa noon, andoon ang CR. Nakatulala lang ako doon nang bigla ay napukaw ng kung ano ang atensyon ko. May isang babae ang biglang sumulpot mula sa loob ng CR. Madilim sa kwarto at tanging ilaw lang na galing sa buwan ang tanglaw ko sa oras na iyon. Pero kitang-kita ko pa din. Dahan-dahan ito papunta sa pinto ng classroom. Sa sobrang bagal ay nagawa kong pagmasdan ng kabuuan nito. Nakasuot ito ng pantalon at puting t-shirt. Nakalugay ang buhok na hanggang balikat. Yung sa may bandang paa niya, hindi ko masyado makita kasi madilim na sa parting iyon. Patagilid ang pwesto nito sa akin kaya hindi ko maaninagan ang mukha. Sobrang sabaw ako ng mga oras na iyon at ang nagpabalik lang sa wisyo ko ay ang paggapang ng sobrang kilabot sa buong pagkatao ko. Bakit? Kasi tumagos lang naman yung babae na yon sa mesa ng teacher na nasa harap ko, maging sa pintuan ng classroom. Sa sobrang takot ko, hindi ako makasigaw. Napahiga na lang ako at nagtalukbong ng kumot. Hindi ko na ininda yung init. Mas ininda ko yung takot kasi naisip kong baka nasa paahan ko lang ulit yung aparisyon na iyon. Kinabukasan, Sabado yon kaya wala kaming nakaschedule na gagawing activity. Maglalaba lang saka mamamasyal sa tabing dagat. Dito ay nagkaroon kami ng time na magkwentuhan na magkakasama. Ako na ang nagbukas ng topic. Kung may kakaiba ba sila na nararamdaman o nakikita doon sa tinutulugan namin. At sa punto na ito ay nalaman ko na hindi lang pala ako ang pinagpakitaan at pinagparamdaman. Ang ilan sa amin ay nagbahagi kung paano, saan, at kailan sila nakaranas ng mga nakakakilabot na pangyayari. Si Winwin, nakita din ang babae na nakatayo sa harap ng CR one afternoon. Kukunin lang daw sana niya yung tumbler na inuman niya kasi naiwan sa room. Nasa covered court kami lahat noon for an activity.
Binuksan daw niya ang pinto ng classroom at nagulat nga daw siya sa nakita. May babae wearing the same outfit na nakita ko. Nakatalikod ito sa kanya at nakaharap sa CR. Nakita niya na nakalutang ito, kaya nagmamadali na siya na lumabas ng classroom. Kinuwento daw niya kay Kuya Noli ang nakita, kaya pinakalma na lamang daw siya nito. Next naman na nagkwento, si Bebang. Ayon sa kanya, isang lalaki na walang ulo naman ang nakikita niya sa katabing classroom. Gabi na daw yon at nakaupo lang siya sa may terrace sa tapat ng kabilang room. Naiingayan daw kasi siya sa ilang kasama namin, kaya lumayo siya ng bahagya at ipinagpatuloy ang ginagawang lesson para sa mga estudyante niya kinabukasan. Habang nagsusulat, may narinig siyang sit-sit na nagmumula sa loob ng kabilang classroom. Luminga pa daw siya dahil baka naman namali lang daw siya ng dinig. Pero naulit muli ang sit-sit, kaya sumilip na daw siya dito. Ganon na lang daw ang takot niya nang isang nilalang na walang ulo ang nakatayo sa loob noon. Namumutla nga siya nang makita namin, pero wala naman itong sinabi. Sumunod naman na nagkwento ay si Alfie. Nakita naman daw niya isang babae na nakaupo sa teacher's table nang isang hapon na nauna siyang dumating sa classroom. Nakayuko daw ito at wari daw ay may binabasa. Ang suot pa daw nito ay parang uniforme ng teacher. Nagulat daw siya kasi alam niya ay walang pasok ang mga teacher kasi nga summer. Nag-greet na lang daw siya at nag-excuse para pumasok. Para lang kilabutan dahil sa muling pagbaling niya sa table ay wala na ang nakaupo doon. Lahat ng nangyayari na iyon ay kay Kuya Noli lang namin sinasabi kasi ayaw namin ng panik. Maging siya ay ayaw din. Kinumpirma lahat iyon ni Kuya Noli, lalo na yung time na nagtanong siya sa amin nung nag-aalmusal kami. Gusto niya lang daw masigurado kung hindi nga isa sa amin yung pabalik-balik sa CR. Madami din daw siyang nakikita at nararamdaman. Hindi na lang daw niya binigyang pansin pa at alam daw niya na matatakot lang kami kapag sinabi pa niya. Noong 6:00 na ng gabi ay naggrocery kami, saka nagsindi ng kamangyan para kahit papaano ay gumaan yung vibes namin kasi nga nagkakatakutan na lahat. Tapos nag-dinner na. After kumain, naisipan namin na mag-inom para pampantok, saka pampatapang, sabi pa ng isang kasama ko. Pumayag naman yung 2 seniors, pero in moderation lang nila kasi nga bawal yon. By the way, lahat kami noon ay 18 years old na pataas, kaya legal na kaming uminom ng alak. Anyway, nagpabili na lang sila ng lambanog sa chicherya. Every night, ganun na ang nagiging routine namin para maialis sa isip namin ang mga multo na naroroon sa kwarto na iyon. Rosary, kamangyan, inom. Hindi na rin kami nagpapatay ng ilaw kapag matutulog na. Itong insidente naman na ito ay nangyari noong 2 weeks na stay namin sa barangay na iyon. Minsang 7:00 na ng gabi at dahil hindi pa naman kami antok ay napagpasyahan namin na tumambay sa terrace ng school. Naglaro kami ng baraha. Nang bigla ay nilapitan kami ng grupo ng mga binatilyo. Maayos naman sila na nakipag-usap. Kung gusto daw ba namin sumama na pumasyal at makipag-inuman sa kanila. Bonding daw ba? Malapit lang daw ang bahay nila. Hati ang naging sagot namin. Yung iba ay okay lang na sumama. Yung iba ay ayaw at isa ako doon. Wala kasi ng pagkakataon na yon sina Kuya Noli at Kuya Alfie. Nagpunta sa bahay ng kapitan. Nagsabi pa yung isa na hindi naman sila masamang tao kasi kilala sila ng mga tanod na nagbabantay sa entrada ng school na tinutuloyan namin. Kaya ang nangyari, yung 6 na kasamahan namin na lalaki ay sumama. Nagbili na lang na pakasabi kina Kuya Noli at Kuya Alfie na sasaglit lang daw sila kasi nakakahiya na
hindi tugunan yung imbitasyon. Baka daw isipin walang pakikisama. Actually, may point naman sila. Kaso sabi namin, antay na muna nila na makabalik sa site yung 2 seniors namin. Kaso wala matigas ang mga ulo. So ito na nga. After an hour, dumating na yung 2 senior namin. Agad namin sinabi na umalis yung iba naming kasama. Nagmamadali naman nilang nilapitan yung mga bantay namin na tanod at nagpasama kung saan nagpunta yung iba naming miyembro. Kami, naiwan pa din sa site at nagantay. Maya-maya pa ay dumating na si Kuya Noli kasama yung 6 na pasaway na lalaki. Mga nakainom na nga ang mga ito. Dahil sa nakainom na nga ang mga ito, ay hindi na nila nagawa pang pagsabihan. Agad na nilang inhiga sa mga higaan nila at kami naman ay nagready na rin para matulog. Kinabukasan, nagising ako na nagkakagulo ang mga kasama ko. Yung 2 kasi na dumayo ng inuman kagabi ay panay ang suka at inaalalayan ng mga kasama ko. Naisip ko na may hangover pero yung 4 ay okay naman. Nagtataka nga daw sila kung bakit ganoon na nangyari. Ilang shot lang naman daw ng lambanog ang nainom nila. Dito ay biglang sumigaw si Kuya Noli. Galit na galit ito. Hindi daw hangover ang dahilan kung bakit nagkakaganon sila. Nilason daw ang mga ito. Ang titigas daw kasi ng ulo. Nagmamadali nilang pinapuntahan ang kapitan para humingi ng tulong. Pagkakita ni Kap sa 2 kasama namin ay napailing ito. Maging ito ay alam na ang dahilan ng ipinagkakaganon nila. Agaran silang pumunta sa bahay na pinuntahan ng mga ito kinagabihan. Saka lang naging malinaw sa amin ang lahat. Nilason nga ang 2 sa kasamahan namin. Ang dahilan? Kasi nayayabangan daw yung mga nangyaya. Napakiusapan ng kapitan at mga seniors ko na pagalingin ng mga kasama namin. Matapos ang gamutan, ay umuwi na kami sa site. Ayon sa kwento sa amin ng isang tano doon, bantog yung lugar na yon, maging yung mga kalapit barangay sa mga manglalason. 2 klase, ayon sa kwento, ang manlalason doon. Merong nanlalason para pagkakitaan. Ito yung pag nakapili na sila na magiging biktima nila, ay lalagyan nila ng laso ng pagkain o inumin ito. Gamit daw ng mga ito ay ang dagta ng isang halaman. Sila lang din daw anito ang may kakayahan na gumamot sa mga nilaso nila. Madalas ay mga dayo ang kanilang binibiktima. Yung isang klase naman daw ng manglalason ay may halong itim na kapangyarihan na daw na halos kagaya ng sakulam at barang. Kaya hindi na daw nito maikukwento dahil mahirap na daw magsalita. Basta mag-iingat na lamang daw kami. May isang pamilya daw na gumagawa nito doon, maging sa kabilang barangay. Kaya wag na daw kami basta magtitiwala. After 2 weeks ay umuwi na nga ako sa amin. Baon ang mga nakakahilakbot na karanasan ko sa praktikum na iyon. Sila na mga kasama ko ay nanatili pa din doon. Halos buong stay nila ay naging maingat na sila, mapamulto man o maging tao.